Sa panahon ngayon, marami na ang naniniwala sa mga manghuhula o kung sino mang gumagamit ng mga baraha o bolang kristal para alamin ang maaaring mangyari sa hinaharap. Sa larangan naman ng economics, pinag-aaralan ng mga eksperto ang maaaring mangyari sa kabuhayan ng isang bansa. Wala namang masama sa ganitong kaugalian ng mga Pilipino. Ngunit sa totoong buhay, paano nga ba tayo makakasiguro sa masaganang kinabukasan ng bansa? Ngayon, marami sa ating mga Pilipino ang naghihirap. Halina't pag-usapan natin ang mga bagay na yan dito lang sa Sulong Pilipinas. Trabaho? Saan nga ba makakahanap niyan? Madali lang kayang makahanap? Ano bang kailangan kapag maghahanap na ng trabaho? Kailan ako pwedeng maghanap? O mayroon ba pinipiling oras, lugar, posisyon at aplikante? Yan ang mga katanungan palaging sumasagi sa isip ng bawat mamamayang Pilipino na nais magtrabaho para sa pangtustos sa araw-araw na pamumuhay. Marahil nga ay hindi lahat sa atin ay nakakaalam ng kalakaran, kaya't ating talakayin ang usapang labor and employment. Hindi na bago sa atin na makakita ng kaliwat kanan job fairs at hindi matapos-tapos na pila ng mga aplikanteng umaasang papalarin. Maswerte nga sigurong tatawagin ang mga ilan sa makakakuha ng trabaho mula dito. Ngunit para sa ilan na hindi pinalad, huwag mangamba dahil hindi naman ikaw palagi ang problema. Sa usapang ekonomiya, may iba't ibang dahilan kung bakit natin kinakaharap ang mga ito. Hindi man natin napapansin pero ang economics ay mahalaga sa pang-araw-araw nating pamumuhay bilang isang estudyante, kasapi ng pamilya o maging sa lipunan. Ngayon ay ating matutunghayan ng iba't ibang klase ng problema ukol sa kalakaran ng trabaho na maaaring iyon ang naranasan. Una na rito ang unemployment. Ito ay kapag ang isang tao ay walang trabaho, ngunit siya ay aktibong naghahanap nito. Isang napakagandang ehemplo ang buhay estudyante, lalo na sa mga kolehiyo na nakapagtatapos. Ngunit hindi natin may kakahila na napakahirap sa panahon ngayon makahanap ng trabaho sa bansang Pilipinas. Ito na siguro ang isang dahilan kung bakit lalo tayo naghihirap o kung bakit mas pinipili ng iba sa atin maghanap buhay sa ibang bansa. Sumunod naman ay ang underemployment. Sila mga may trabaho ngunit hindi sapat ang kanilang kinikita sa kanilang kakayanan. Ito ang mga part-time workers na gustong maging full-time at mga vendors na patuloy na naghahanap ng karagdagang pagkakakitaan. Ang inadequate wages naman ay hindi sapat na kitang pangtustos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hey Marian, kain naman tayo. Saan naman? Sa labas para maiba. Short ako ngayon eh. Daming gastusin. Sayang naman. May masarap kayang kainan dun sa labas. Eh di libre mo na lang ako, di ba? Ay, yan ang maganda. Hindi maganda yan kasi short din ako sa budget. Sige, next time na lang. Sige, bye-bye. Ika-apat ay industrial and labor conflict, kung saan may mga pagkakataon na hindi nagkakasundo ang pamunuan at mga manggagawa dahil may mga gusto silang pagbabagong maganap. Uy Marian, papasok ka ba bukas? Hindi, sasali kasi ako dun sa strike ng department namin. Ah, kayo yung tataasan yung sahod. Oo, kami nga yun. At ang pinakahuli sa ating listahan ay ang economic insecurity. Ito ay ang seryosong problemang nakakapangamba dahil maaaring makaapekto sa kita o trabaho ng isang manggagawa. Dito pumapasok ang pagtatanggal o paglilipat ng mga tao sa isang kumpanya. Uy Marian, nagawa mo ba't ka nagliligpit dyan? Hindi mo ba nabalitaan? Nagbuhos na sila ng tao and unfortunately, kasama ako dun. Ay, ganun ba? O sige, ingat ka na lang ha, bye-bye. Sige, bye-bye ah. Mas alam na tayo mga Pilipino sa kalakaran ng labor and employment o kung paano nakakaapekto ang siyensya ng economics sa pang-araw-araw na buhay natin. Naway maging daan ito upang mas magsumikap tayo para sa ikauunlad ng ating buhay at patuloy nating maisulong ang Pinas. Ako si Fatima Pavia, magandang umaga.